May tanong ako sa'yo. Bakit kapag nasasaktan tayo, ang unang instinct natin ay hindi maghilom, kundi maghanap ng papalit? Yung tipong bagong break pa lang, pero umaasa ka ng may dadating na band-aid person na tatakpan ng sugat? Yung hindi mo sinasadya pero umaasa ka na sana may bagong kilig para hindi mo maramdaman yung sakit? Kung ikaw ngayon ay nasa ganitong stage, hindi kita huhusgahan. Normal yan? Tao ka. Nasaktan ka, at ang utak ng taong nasaktan, natural na maghahanap ng mabilis na pampatahimik. Pero ito ang totoo na hindi kayang sabihin sa atin ng iba. Hindi ka makaka-move on kung laging ibang tao ang ginagawang lunas sa sakit, na dapat ikaw mismo ang humaharap. Kaya sa video na to, hindi kita tuturuan kung paano makahanap ng panibagong kakilig o kapalit. Ang ituturo ko ay paano ka mag-move on, nang hindi gumagamit ng rebound, nang hindi nasasaktan ng iba, at higit sa lahat, nang hindi mo binibitawan ang sarili mo. At promise ko sa'yo, pag natapos mo to, mas maiintindihan mo na kung bakit hindi solution ang rebound. At bakit ikaw mismo ang pinakamalakas mong sandalan ngayon. Sa lahat ng kwento ng heartache may iisang pattern. Kapag may natapos, may hinahanap na bago. Parang kapag nasira ang cellphone, hindi mo iniisip ayusin, gusto mo bumili agad ng kapalit. Pero sa puso, hindi ganon kadali. Kasi ang puso hindi gadget. Hindi siya bagay na kapag nag-break, automatic na dapat palitan. Pero bakit nga ba maraming tao ang naghahanap ng rebound? 1. Takot sa lungkot. Ayaw nilang maramdaman ng tahimik, yung pag-uwi sa kwarto tapos biglang, hala, wala na pala siya. 2. Takot sa emptiness. Yung bang dati may nag-a-update, dati may good morning, dati may ingat love, ngayon bigla wala. 3. Takot sa identity crisis. Kasi nung nasa relasyon sila, sila ang identity. Pag single, hindi na nila kilala yung sarili nila. 4. Takot na baka hindi sila sapat, kaya kailangan nila ng validation na, ay, may papansin pala sa akin. So may worth pa ako. Lahat ng yan valid, walang mali doon. Pero eto ang malaking problema. Kapag hindi ka nag-move on ng tama, gagawa ka lang ng panibagong sakit na mas malala sa una. Kasi kapag rebound mindset ka, dalawa ang sinasaktan mo. 1. Ang sarili mo, dahil hindi ka talaga gumagaling, tinatakpan mo lang. 2. Yung taong magiging rebound mo, dahil binibigyan mo siya ng pag-asang hindi mo naman kayang panindigan. At ito ang pinakamasaklap, kapag hindi mo kayang mahalin ang sarili mo ng solo, hahanap ka at hahanap ng taong magiging saklay. Pero saklay yan, hindi paghilom. Ngayon pag-usapan natin ang part na madalas iniiwasan natin, yung bigat, yung sakit, yung hindi natin gustong aminin. Bakit hindi nagwo-work ang rebound? Bakit lalo kang nasasaktan? Bakit mas mabigat sa huli? Una sa lahat, hindi ka nagre-rebound dahil may nakita kang tao na gusto mong makasama. Nagre-rebound ka dahil may ayaw kang maramdaman. Iniiwasan mo yung heartbreak. Iniiwasan mo yung healing. Iniiwasan mo yung reality na natapos na yung relasyon. Ang rebound ay takas, hindi proseso. At anumang bagay na tinakasan mo, babalik sa'yo yan ng doble. Ginagamit mo yung tao bilang pansalo ng lungkot na dapat ikaw ang humawak. Isipin mo ganito. Para kang may sugat tapos imbes lagyan ng ointment, tinakpan mo lang ng makapal na bandage. Hindi siya gumaling, natabunan lang. Ganito rin sa puso. Hindi ibig sabihin na may bagong kausap ka, healed ka na. Hindi ibig sabihin na may nagchat-chat sa'yo, recovered ka na. Bandage lang yan. At kapag dumating yung araw na natanggal yung bandage, boom! Sabay babagsak lahat ng iniwasan mong harapin. Kadalasan mas nasasaktan mo yung taong pumalit, kahit hindi niya kasalanan. Imagine mo ito. May taong sincere, may taong ready magmahal, may taong totoong nag-aalaga sa'yo. Tapos ikaw naman nagpapanggap na ready ka na rin. Pero deep inside, hindi pa. Ang unang mali nilang magawa, kunting tampo, kunting misunderstanding, bigla mo silang i-compare sa ex mo. At sa dulo, sila ang nagbabayad ng sakit na hindi naman nila ginawa. At ito ang pinakamalupit na katotohanan. A rebound cannot heal a wound that was never processed. Kahit gaano kaganda, kabait o kasweet ang bagong tao. Walang silbi yon kung ikaw mismo hindi pa buo. Hindi nila kayang punan ang sarili mong hindi mo kayang punan. Hindi nila trabaho yon, job mo yon. At hindi lang sila ang masasaktan, kundi ikaw mismo. Kasi kapag hahanap ka ng validation sa iba, never ka magiging sapat para sa sarili mo. Hindi ito tips para gumaan ang pakiramdam. Hindi ito mabilis ang solusyon. Hindi rin ito maghanap ka ng bago. Hindi natin gagawin yon. Ang gagawin natin ay foundation building. Kasi kung wala kang matibay na internal foundation, kahit 10 rebound ang dumaan sa buhay mo, hindi ka gagaling.
Ito ang first major stage ng pag-move on without rebound. Unang hakbang, tanggapin na may natapos talaga. Ito ang pinaka-uncomfortable part ng move-on journey. Pero ito rin ang pinaka-importante kasi walang healing kung wala kang tinatanggap. Tanungin mo ang sarili mo, tinatanggap ko ba na tapos na kami? O umasa pa ako sa idea na babalik siya? Totoo ba talaga na gusto kong mag-move on? O nagpipretend lang ako kasi ayokong magmukhang mahina? Hindi mo kailangan sagutin ng malakas, pero kailangan mong maging honest. Kasi ito ang simula ng paghilom mo. Hindi rebound, hindi ibang tao, kundi katotohanan. Pangalawang hakbang, pag-usap sa sarili mo. Hindi ito OA, hindi ito weird. Ito ang ginagawa ng emotionally mature na tao. Sabihin mo sa sarili mo, nasaktan ako. Ayoko itong nararamdaman ko, pero haharapin ko ito. Hindi ko ipapasa sa iba ang takot ko. Hindi ko gagawing saklay ang ibang tao. Gamitin mo ang 3-sentence rule. Ano ang tunay kong nararamdaman ngayon? Bakit ko gustong maghanap ng rebound? Ano ang mangyayari kung gagamit ako ng ibang tao? Ito ang magbababalik ng control sa sarili mo. Kasi ang rebound, automatic reaction. Pero ang reflection, conscious decision. Ikatlong hakbang. Ayusin ang environment na nagtutulak sa'yo maghanap ng rebound. Hindi mo mapuputol ang rebound cycle kung ang paligid mo puro triggers. Ano ang mga triggers? Empty time. Kapag wala kang ginagawa, mas mahirap pigilan ang urge na humanap ng distraction. Music na puro heartache. Yung tipong nakikinig ka ng Till My Heart Aches End, 24/7. Mga kaibigang nagpupush sa'yo maghanap ng kapalit. Yung tipong, uy, may ipapakilala ako. Try mo lang baka sakali. Social media stalking. Walang masakit na breakup kung hindi mo pa ulit-ulit nakikita picture niya. Kung gusto mong maghilom, kailangan mong linisin ang space mo. Hindi mo kailangan i-block ang ex mo kung hindi ka ready. Pero pwede mo siyang i-mute muna. Pwede kang mag-social media detox. Pwede kang mag-unfollow ng content na nagpapabigat lang. Imagine mo ng literal. Walang sugat ang gumagaling sa maduming environment. Ganon din ang puso. Ika-4 na hakbang. Emotional detox, payusin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Ito ang hardest part. Hindi ka pwede mag-move on ng healthy kung hindi mo kinikilala ang bigat ng nakaraan mo. Gawin mo ito. Sulat mo lahat ng bigat mo. Lahat. As in lahat. Pero hindi para ipaubaya sa iba. Para may labas mo lang. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangan ng kapalit para gumana to. Ito ang line na makakapag-break ng rebound cycle. Tanggapin mong hindi mo kailangan maging okay agad. Hindi requirement ang mabilis na healing. Mas okay ang mabagal na totoo kaysa mabilis na peke. Ikalima, identity rediscovery phase. Ito ang pinaka-essential. Kadalasan nawawala tayo pagkatapos ng breakup kasi binalot ng relasyon ang identity natin. Binalot ng partner ang routine natin. Binalot nila ang oras, lakad, priorities at habits natin. Kaya pag nawala sila, para kang zombie. Gumagalaw pero hindi mo alam saan ka pupunta. Kaya bago tayo mag-move on, kailangan mo muna ibalik ang sarili mo. Ika Anam, single does not mean empty mindset. Ito ang kailangan mong itanim. Hindi ka single kasi walang may gusto sa'yo. Single ka kasi may panahon ka para bumalik sa sarili mo. Hindi ka walang halaga. Hindi ka kawalan. Hindi ka kailangan maghanap ng kapalit para may magpuno sa akin. Hindi. Mali yan. Ang tamang mindset, Single ako, kaya may pagkakataon akong maging mas mabuting ako. kapag nabuo mo yan, hindi ka basta-basta maghahanap ng rebound kasi nauunawaan mo na kaya mo mag-isa. Ikapito, pagbuo ng bagong daily routine. Kung hindi mo babaguhin ang daily structure mo, kahit anong advice ko, babalik ka pa rin sa rebound tendencies. Sabihin ko sa iyo ang totoo, hindi naman mahirap mag-move on. Ang mahirap ay yung hindi mo alam kung ano ang gagawin sa mga oras na wala ka ng kahati sa buhay. Yung pag-uwi mo tahimik, yung pagising mo walang nagte-text, yung dating good morning love, napalitan ng mobile data off, at sa mga oras na iyon, doon pumapasok ang pinaka-dangerous temptation. Kailangan ko ng kausap. Kailangan ko ng bago. Kailangan ko ng pampalit. Pero teka, kailangan mo ba talaga? O kailangan mo lang puna ng espasyong naiwan? Hindi ko ibibigay sa iyo ang mga generic na payo. Ang ibibigay ko ay strategies na gumana sa libu-libong tao, mabigat, malalim at pang-adult level na self-mastery. Ito ang totoo. Loneliness ang pinakamalakas na dahilan kung bakit naghahanap ang tao ng rebound. Hindi heartbreak, hindi pangungulila sa ex. Hindi mahal ko pa siya, kundi loneliness. Yung pakiramdam na mag-isa ka, walang nagme-message,
walang nag-aalaga, walang kumakamusta. Parang bigla kang iniwan ng mundo. At sa loneliness na yan, gugustuhin mong may humawak sa kamay mo, may kumiliti sa chat, may magbigay ng kaunting kilig para lang madistract ka. Pero eto ang problema, kung loneliness ang nilalabanan mo, kahit sino tatanggapin mo. At kung kahit sino tatanggapin mo, rebound yon, hindi healing. Lalo pang lumalala ang mga bagay kapag nasasanay ka na may kausap kahit temporary lang. Napapaniwala mo ang sarili mo na importante ka, pinalulubog mo ang sarili mo sa emotional dependence. Natututo kang iwasan ang sarili mong damdamin, huwag pigilin ang loneliness kundi paamuhin. Kasi kapag kaya mong kontrolin ang loneliness, wala ka ng dahilan maghanap ng rebound. Pag-usapan natin yung pangalawang pinakamahirap na katotohanan. Juan, ang loneliness ay hindi kaaway, pero masakit siyang kakampi. Kapag hindi mo siya kilala, sisigaw siya, iyak siya, tatraidorin ka niya, tutulak ka niya kung kani-kanino para lang may makapitan. Pero kapag hinaharap mo siya, kapag kinakausap mo siya, kapag pinapakinggan mo siya, nagiging malambot siya. Loneliness becomes a teacher. Pero ang problema, karamihan ng tao tumatakbo. Karamihan ng tao naghahanap ng distraction. Karamihan ng tao ayaw maramdaman ng bigat, kaya sila nahuhulog sa rebound cycle. 2. Emotional cravings feel like love but they're not love. Yung tipong gusto mo may mag-chat, may kumamusta, may magsabi ng ganda mo ngayon, may magtanong ng kumain ka na ba? Akala mo loving yan, pero hindi. Emotional craving lang yon, validation. Kahit sino pwede, hindi mo kailangan ng tao, kailangan mo lang yung pakiramdam. Pero dalawa ang casualty, ikaw at yung taong magiging biktima ng cravings mo. 3. Rebound gives temporary relief but permanent regret. Ang pinakamapanlin lang sa rebound ay ito. Sa unang linggo masarap, nakaka-boost ng confidence, nakaka-distract, may kilig, may nakakausap. Pero sa dulo, nare-realize mo, ginamit ko lang pala siya. Hindi ko naman siya gusto. Hindi pa pala talaga ako healed. At mas masakit ako ngayon kasi mas lalo kong na-miss yung ex ko. Masama yon, para sa'yo at para sa ibang tao. 4. Emotional dependency destroys your identity. Kasi kapag rebound ka ng rebound, natatanggalan ka ng ability to stand alone. Para kang bahay na walang sariling haligi. Nakadepende sa mga taong dadaanan lang sa buhay mo. Hindi ka tumatayo sa sarili mong paa. Nga na yun, dito tayo sa solusyon. Malalim ito. Hindi ito surface-level tips. Ito ay behavioral at psychological restructuring. Unang solusyon, kilalanin ang loneliness, hindi iwasan. Maraming nagsasabi, stay busy. Magtrabaho ka. Lumabas ka. Maghanap ka ng hobbies. Tama naman yan, pero hindi sapat. Because kahit busy ka, pag-uwi mo ramdam mo pa rin. Kaya ang unang solusyon ay hindi pagtakasan ang loneliness kung hindi ka usapin siya. Literal. Sabihin mo sa sarili mo, malungkot ako ngayon. Inaamin ko, pero hindi ko kailangan gumamit ng ibang tao para gumaan. Kaya ko ito. Kapag inadmit mo yan, nagkakaroon ka ng emotional power. Kasi ang pinaka nagpapalakas ng loneliness ay hindi siya yung lungkot mismo, kundi yung pagtanggi mo na malungkot ka. Pangalawang solusyon, emotional delay technique. Ito ang technique na ginagamit ng mga taong hindi bumibigay sa rebound. Kapag naramdaman mong gusto mong may kausap, gusto mong may ka-chat, gusto mong maghanap ng pampakilig, gusto mong mag-message sa bagong tao, gusto mong may human touch, huwag mo agad i-grant. Maghintay ka ng 15 minutes. 15 minutes lang. Sa loob ng 15 minutes na yon, huminga ka, uminom ng tubig, umupo ka, maglakad ka, mag-journal ka, mag-music ka. Kapag lumipas ang 15 minutes, tignan mo kung gusto mo pa rin gawin. 80% ng emotional cravings nawawala kapag hindi mo sinagot agad. Rebound thrives on impulse. Healing thrives on patience. Pangatlong solution. No intimacy zone for 30-60 days. Ito ang golden rule. Huwag maghanap ng romantic connection habang naghi-heal ka. Hindi ibig sabihin huwag ka makipag-usap sa tao. Pwede, pero huwag mo i-open ang romantic doors. Bakit? Kasi kapag nagmamaang-maangan ka sa feelings mo, madali kang mapahulog sa rebound without realizing. 30-60 days nang. Walang kilig chats. Walang flirting. Walang romantic validation. Walang baka ito na kaya. Walang naghahanap ng pa-fall. This is not punishment. This is detox. Kapag kaya mong tumayo na mag-isa, hindi mo kailangan ng rebound. Pang-apat na solusyon, alisin ang mga triggers.
Ano ba ang triggers na nagpupush sa'yo sa rebound? Boredom, overthinking, late night loneliness, senti songs, old photos, kamusta ka messages, social media stalking, TikTok trends about love, friends na pilit ina-set up ka, curiosity kung may bago na ang ex, dapat mas malinaw ito kaysa passport mo. Kung alam mo ang triggers mo, mas madali mo silang makontrol. Gawin mo ito. 1. List down ang top 5 triggers mo. 2. Sa tabi nito, isulat kung ano ang gagawin mo kapag umatake. 3. Ilagay ito sa wallpaper ng phone mo or notebook. Hindi ka mahuhulog sa rebound kung handa ka. 5. Solusyon. Replace rebound cravings with self-sourcing. Ito ang concept ng emotional self-sufficiency. Kapag gusto mo ng attention, bigyan mo ang sarili mo ng project na kailangan ng focus. Kilig, gamitin sa creativity. Pwede sa photography, writing, workouts, self-pampering. Companionship, i-channel sa friends or family. Quality time, hindi romantic. Comfort, journaling, prayer, meditation, music therapy. Validation, self-affirmation practice. Hindi pang teenage to, pang adult to. Sabihin mo, kaya ko. Magaling ako. Valuable ako. Hindi ko kailangan ng kapalit para maging buo. Kapag marunong ka mag-self-source ng emotional needs mo, hindi mo kailangan ng bagong tao para mabuhay. 6 na solusyon, the silent strategy. Ito ang ginagawa ng emotionally stable na tao. Instead of texting random people, looking for someone to flirt with, opening dating apps, replying sa hi messages, entertaining potential rebounds. Gawin mo ito. Practice sitting in silence. Practice having no one. Practice enjoying your own company. Hindi ito weakness. Ito ang pinakamatibay na form ng strength. Kapag kaya mo maging masaya mag-isa, imposibleng gumamit ka ng rebound. 7 na solusyon. Limitahan ang overthinking hours. Isa sa pinakamalalang kalaban ng healing ay overthinking. Ito ang dahilan bakit gusto mo ng rebound. Ano kung may bago na siya? Ano kung hindi na niya ako naaalala? Ano kung ako yung mali? Ano kung ako yung kulang? Ano kung hindi ko na siya mahanap muli? The more you overthink, the more you crave emotional anesthesia. At ang fastest anesthesia ay rebound. Kaya gawin mo ito. Mag-set ka ng overthinking window. Example, 8 p.m., 8:20 p.m. only. Sa oras lang na yun ka allowed mag-isip tungkol sa ex mo. Pag lumampas ka, stop. Ito ang gagawa ng boundary sa utak mo. Kapag nakuha mo to, bababa ang emotional cravings mo ng sobra. 8 solusyon, build personal systems. Hindi sapat ang advice. Ang tunay na healing ay sistema. Kapag may sistema ka, nakakabawas ng emotional impulses. At kapag bumaba ang impulses, bumababa ang rebound tendency. 9 na solusyon, rebuild your sense of enoughness. Madalas rebound ang pinipili ng mga taong naniniwalang kulang sila. Para kang basong may butas, kahit anong punla tumatagas. Pero ang totoo, hindi ka kulang. Hindi ikaw ang nagkulang. Hindi mo kailangan ng taong magpupuno sa'yo. Hindi mo kailangan ng kapalit para maging enough. Dapat ikaw mismo ang nagpaparamdam niyan sa sarili mo. 10 na solusyon. Understand that loneliness is temporary. Kapag nararamdaman mo na sobrang bigat, kapag gusto mo na maghanap ng kausap, kapag feeling mo mawawala ka na, kapag umiiyak ka mag-isa, kapag ang lungkot grabe na, sabihin mo sa sarili mo, temporary lang to. Hindi ko kailangan gumamit ng tao para mawala to. Lilipas to. Mahina ako ngayon pero hindi ako mamamatay dito. Once you learn to sit with loneliness, you control it. Once you control it, you win against rebound temptation. Hindi mo kailangang iwasan ang loneliness. Kailangan mo lang alamin kung paano hindi magpatalo dito. At kapag nagawa mo itong lahat, darating ka sa point na wala ka ng urge magsimula ng rebound, wala ka ng urge maghanap ng kapalit, at wala ka ng urge na punan ng sarili mo ng ibang tao. Kasi kaya mo na. Kasi buo ka na. Kasi may disiplina ka na. This is emotional independence. And emotional independence is the ultimate shield against unhealthy love. Isipin mo ito. Pagkatapos ng ilang linggo o buwan ng paghilom, unti-unti mong nararamdaman na mas magaan ka, mas composed ka, mas nakakapag-isip ka ng malinaw, hindi ka na naghahanap ng rebound, hindi ka na na-overwhelm ng lungkot, kaya mo nang dalhin ang sarili mo kahit mag-isa. At sa gitna ng lahat ng ito may isang tanong na lalabas. Paano ko malalaman kung ready na ulit akong magmahal? Ito ang moment na nakakatakot para sa marami.
Kasi kapag hindi ka careful, pwede kang bumalik sa cycle. Pwede kang mali ulit ng pili. Pwede kang maulit ang sakit. Pero kapag tama ang foundation mo, kapag tama ang paghilom mo, kapag tama ang pag-angat mo, hindi ka lang magiging ready magmahal, magiging wise ka, magiging grounded, magiging emotionally mature, at magagawa mong pumasok sa relationship na hindi rebound, hindi trauma bond, hindi temporary fix, kundi tunay at matibay. Ito na ang final stage ng move-on journey na hindi nagpaparebound. Maraming tao ang iniisip. Pag hindi na ako umiiyak, healed na ako. Pag hindi ko na siya namimiss, okay na ako. Pag kaya ko na mag-flirt ulit, ready na ako. Pag may nagparamdam, sige, try ko na. Pero ang totoo, maraming nagmumukhang healed, pero hindi talaga healed. Kaya sila bumabalik sa rebound. Kasi ang apparent healing ay hindi tunay na healing. Ito ang mga common pitfalls. Kapag hindi ka na nasasaktan, baka manhid ka lang. At ang manhid na tao madaling mahulog sa maling tao, kahit busy ka buong araw. Kung hindi mo hinarap ang emosyon mo, hindi ka pa healed. Pwede ka makakita ng cute, pwede ka maka-flirt, pwede ka magkaroon ng spark, pero spark stability. Pwedeng sinabi mo sa sarili mong, tanggap ko na, pero deep inside umaasa ka pa. Maraming pumapasok ulit sa relasyon kasi pagod na silang mag-isa. Hindi dahil healed na sila. At dahil dito paulit-ulit ang cycle. Breakup, lungkot, distraction, rebound, sakit. Breakup, lungkot, rebound, sakit. Hindi natatapos. Kung gusto mong matapos ang cycle forever, kailangan mo ng final phase healing. Pag-usapan natin ang katotohanan na madalas ikinakahiya ng tao. Hindi lahat ng bagong pag-ibig ay pag-ibig. Minsan trauma lang. Minsan takot lang. Minsan habit lang. At kapag hindi ka healed, madali kang ma-attach sa kahit sino mabait ng kaunti. Isang simpleng chat lang parang, ay baka siya na, pero hindi siya. Emotional hunger lang yun. Madali kang mag-overthink sa kaunting bagay. Scene? Agad-agad overthinking. Hindi agad nag-reply. Agad-agad assumptions. May iba siyang friends? Agad-agad selos. Hindi ito love. Trauma yan. Madali kang ma-fall sa nagbibigay ng attention. Pero ang tanong, attention ba talaga ang kailangan mo? O healing? Madali kang mag-settle sa pwede na. Kasi pagod ka na maging mag-isa. Kaya kahit alam mong hindi kayang ibigay ang stability, tinatanggap mo. At syempre, kapag hindi ka healed, ikaw mismo ang nagiging toxic sa next relationship mo. Hindi sinasadya, pero nangyayari. Kasi dala mo pa yung sugat, dala mo pa yung takot, dala mo pa yung insecurity, dala mo pa yung emotional hunger. Ito ang dulo. Nakakasakit ka ulit, nasasaktan ka ulit, at lalo kang bumabagsak. Kaya kailangan mo ng tunay na closure. Hindi closure sa ex mo, closure sa sarili mo. Ito na ang pinakamatibay na yugto. Hindi lang ito healing. Ito ay transformation. Unang solusyon, yung totoong acceptance. Hindi acceptance na wala na kami, kundi acceptance na hindi ko siya gusto balikan. Hindi ko kailangan ng validation niya. Hindi ko kailangang malaman kung may bago na siya. Hindi ko kailangan marinig ang sorry niya para gumaan ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng closure galing sa kanya. Ang kailangan ko ay closure galing sa sarili ko. Acceptance is not forgetting. Acceptance is understanding. Kapag kaya mo nang sabihin yan ng walang pighati, that is healing. Pangalawang solusyon, the no comparison clause. Maraming hindi nakaka-move on kasi lahat kino-compare sa ex nila. Mas sweet ba siya? Mas attentive ba siya? Mas attractive ba siya? Mas mabait ba siya? Mas masarap kausap? Dito pumapasok ang danger. Kasi kapag nag-compare ka, ang hinahanap mo ay replacement, hindi partner. And replacement counter rebound. Gawin mo ito. Ang next partner ko ay hindi ko ikukumpara sa nakaraan. Iba siya. Ibang story. Ibang tao. Ibang timeline. Ibang purpose. Kapag nagawa mo yan, hindi mo na ipipilit na dapat kagaya siya ng ex ko. Hindi ka maghahabol ng familiarity. Hindi ka maghahanap ng kapalit. Maghahanap ka ng totoo. Pangatlong solusyon, rebuild your standards. Hindi standards na dapat gwapo, dapat magaling mag-text, dapat sweet, dapat malambing, dapat mabilis mag-reply, ang dapat babad sa chat, dapat clingy. Hindi iyan standard, iyan ay cravings. Ang totoong standard ay consistency, respect, stability, commitment, healthy communication, emotional maturity, values alignment, kindness, accountability, presence.
Yan ang pang-adult relationship standards. Kapag yan ang criteria mo, imposibleng ma-inlove ka sa rebound kasi ang rebound fails all of these. Pangapat na solusyon, rebuild your identity outside of love. Ito ang pinakamahalagang phase. Hindi ka dapat nagiging sino dahil sa partner. Dapat ikaw ay ikaw kahit single. Magiging mas matapang ka pumili, mas matapang ka tumanggi, mas matapang ka magstay single kung hindi tama ang tao. Panglimang solusyon, heal your inner attachments. Ito ang pinaka-deep. Kung hindi mo i-address ang attachment issues mo, kahit ilang taon kang single, madali ka pa rin ma-rebound. Ito ang signs na hindi ka pa healed, natatakot matulog ng mag-isa. Laging naghahanap ng kausap, hindi masaya kapag walang nagme-message. Ang gusto lagi may validation. Hindi komportable pag walang romantic interest. Nagpapanik kapag hindi ka napapansin. Mabilis ka ma-attach, or mabilis ka ma-fall. Natatakot ka na walang nagmamahal sa'yo. Ito ang kailangan mong gawin. Matutong maging comfortable sa silence, matutong hindi mag-check lagi ng cellphone, matutong hindi agad ma-overthink, matutong hindi maghanap ng reassurance. Matutong i-regulate ang sarili mo. Kapag kaya mo nang dalhin ang sarili mo, hindi mo nagugustuhin gumamit ng rebound. Pang-anim na solusyon, write a love letter to your future self. Gawin mo ito. Hindi ito cheesy. Ito ang isa sa pinaka-powerful healing tools. Isulat mo, anong klaseng relasyon ang deserve mo? Bakit hindi mo deserve ang rebound? Sino ang gusto mong maging next time magmahal ka? Ano ang mga values na gusto mong bitbitin? Ano ang mga boundaries na dapat mong protektahan? Dati bakit hindi mo kailangan magmadali? Bakit hindi mo kailangang may ka-relationship agad? Ang tawag dito, self-contract. Isang agreement na ikaw mismo ang pumirma. Gawin mo to tapos itago mo. Ito ang magsisilbing gabay mo kapag dumating ang araw na may bagong dumating sa buhay mo. Pang-pito na solusyon. Be open to love but don't chase it. Hindi mo kailangang maging sarado. Hindi mo kailangang maging manhid. Hindi mo kailangang maging bato. Pwede ka maging open, pero hindi ka naghahabol. Hindi ka nagfa-flirt para lang may kilig. Hindi ka naghahanap ng distraction. Hindi ka naghahanap ng pampasaya. Hindi ka naghahangad ng validation. Ang tamang mindset ay, open ako pero hindi ako desperate. This is maturity. This is emotional strength. This is real readiness. Pangwalong solusyon. The signs you are genuinely ready for love. Ito ang signs na ready ka na. 1. Hindi ka na naghahanap ng kapalit. 2. Hindi ka na nasasaktan kapag naalala ang ex. 3. Hindi ka na curious kung may bago na siya. 4. Hindi ka na sumusuko sa loneliness. 5. Hindi ka na naghahanap ng kilig para gumaan ang araw mo. 6. Hindi ka na reliant sa chat or attention. Sir, hindi ka natatakot maging single. 8. Natutunan mo i-regulate ang emotions mo. 9. Alam mo ang worth mo. 10. May standards ka na hindi mo binababa. 11. Mas masarap na ang peace kesa sa kilig. 12. Mas gusto mo ng tama kaysa ng mabilis. 13. Hindi ka nagmamahal dahil takot ka. 14. Hindi ka naghahanap ng replacement value. 15. Buo ka kahit mag-isa kapag lahat yan na-achieve mo. That is genuine readiness. Hindi rebound, hindi takas, hindi trauma relief, kundi totoong pagmamahal. Pang-siyam na solusyon. Choose love with clarity, not urgency. Kapag dumating ang taong tama, hindi ka masisindak, hindi ka malulunod, hindi ka magpapanik, hindi ka ma-attach agad, hindi mo siya gagawing gamot, hindi mo siya gagawing sagot sa sakit mo. You will love with clarity, not emptiness, with presence, not fear, with confidence, not dependence, with calm, not chaos. Ito ang tunay na healing arc. At kapag naabot mo ang stage na ito, hindi mo na kailanman kakailanganin ang rebound. Kasi buo ka na, stable ka na, ready ka na. Final message, moving on without rebound is a superpower. Hindi lahat kaya to. Hindi lahat may disiplina. Hindi lahat may lakas ng loob. Hindi lahat marunong humawak ng lungkot. Hindi lahat kayang tumayo mag-isa. Pero ikaw, kung narating mo ang part na to, ibig sabihin may lakas ka na hindi mo pa nakikita. At tandaan mo, ang taong marunong magmahal kahit wala siyang sinusundan, marunong tumayo kahit mag-isa, at marunong maging buo kahit walang partner, hindi basta-basta masisira. At kapag minahal mo ulit, mamahal ka ng tama. Hindi dahil kailangan mo ng someone, kundi dahil pinili mo ang someone ng buo, ng malinaw, ng grounded. This is the highest form of love. At ngayon, ready ka na dun. Kung may natutunan ka dito, i-comment mo ang salitang, kaya ko maghilom.
Gusto kong makita kung sino ang mga taong pinipili ang sarili bago ang rebound.